si VP Sara eh. Oo. Hindi sila korte. Ang Kongreso hindi sila korte. Kaya huwag kayong mangamba. Lahat na ito sinusulong to ni Boy Papay o si Redon. Wala yan. Puro ano lang yan. Hindi naman abogado. Nag-aabo-abogaduhan lang yan. Dating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Manager ng isang Universal at Commercial Savings Bank na hindi pa maaaring buksan ang accounts ng Vice Presidente. Kabilang dito ang accounts ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ayon sa kanya, nasa deliberation stage pa lamang ang impeachment process. Yes. Good morning mga kasama. Andito naman tayo si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero bago natin simulan itong mga pag-uusap at ating tatalakayin, ito na raw yung exciting part nila. Karudi? Huwag kang magpapatawa ha, mama. Iwas-iwasan mo magpatawa dahil hindi kayo nakakatuwa. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan mga kasama. At kung gusto nyo sumali sa ating talakayan, at meron dyan lang, komunidad, andyan yung join button. Maaari kang mag-subscribe. Hit mo yung join button dyan. Maaari ba nilang buksan ang SALN o bank account ni BP Sara? Pwede ba nilang pakilaman ang bank account ni BP Sara? Diyan kayo nagkakamali. Mga nagnanais na pakilaman ang bank account ni BP Sara at gawing ebidensya kuno, mag-isip-isip kayo, maaari kayong makasuhan yan. Dahil mayroong batas. Kahit sa Kongreso, hindi nila basta-basta mapabubuksan ang bank account ng isang Vice Presidente kung ito ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng bangko. Wala pa namang paghihiring, kaya hindi kayo pwedeng makialam at buksan dyan sa Kongreso. Alam nyo yan, may abogado kayo dyan. Baka nag-aabogaduhan lang, walang alam sa bata. Exciting part pa kayo? Simulan natin dito para magkaalaman tayo ano raw yung sinasabing exciting part. Na talaga yung exciting part. Pero pag inisip natin, parang the exciting part long delayed. Di ba? Ang tagal na hinihintay na ating mga kababayan na magkalabasan na ng ebidensya. That could have been done in the Senate during the trial ng 19th Congress. Pero alam natin na udot yun. So this is the opportunity para ilabas ang mga ebidensya ng mga complainants na ating nakalat dito nakaraang mga taon, tapos pinagtibay pa, dito makukuha pa natin ng mga pieces of evidence dahil dito sa inisyo natin ng mga subpoena. So, itong second hearing, dito talaga, yung matagal na hinihintay ng ating mga kababayan. Ano ba talaga yung totoo at ano yung patunay na totoo? Sa ngayon kasi, parang meron tayong close communication with the complainants noong ating second complaint. Kasi kung matatandaan na ating mga kababayan, nag-endorse tayo ng second complaint with the civil society representatives who also filed the first complaint in the 19th. Ito nyo, may close contact daw sila doon sa second complainant. Sino ba yung second complainant? Ang alam natin na basura na yung second complainant, di ba? Yung una, parang isinantabi yung second complaint kasi yung third complaint dito kay Saba Queen, ang fourth complaint, sila Jovante at yung si Max Alvarado. Di ba? Tuloy mo. In Congress. So constant yung ating communication with them para tiyakin na makukover natin lahat ng grounds that were mentioned in the second impeachment complaint, which eventually we threw our support sa third impeachment complaint na meron tayo ngayon. We are hoping that we will be able to access the documents kasi ito ay isang action ng committee, and as members of the committee, dapat may access tayo nang sa ganun makapag-prepare tayo to be able to ask the necessary clarificatory questions para establish yung pattern of behavior ng ating Vice President. Talaga ba? Baka yung behavior nyo, ha? Establish nyo yung pattern ng behavior ng BP. Bakit? Ano ba si BP para sa inyo? Kayo, mag-isip-isip kayo. Kung kayo ay nauutusan at kayo ay takot lang pagdating ng 2028,
hindi nyo pwedeng pigilan ang pag-upo ng isang agila ng Davao. Kaya gumagawa na kayo ng kwento nyo, istoryahin nyo na lang yan. Puro istorya nyo na lang yan. Gusto nyo paniwalain ang milyon-milyong Pilipino. Unggoy! Malabo sa malabo maniniwala sa inyo. Lalo niya yung mga banat nyo, puro paninira. Puro atake. Hindi kayo nagtigil, 19 Congress, ginamp nyo ng 20 Congress, yung pa rin ang script nyo. Wala kayong matinong ginagawa, puro pambabalahura kay BP Sara. Ngayon sasabihin nyo, babantayan nyo yung behavior ni BP Sara. Para saan? Mas matino pa nga magpaliwanag si BP Sara kaysa inyo eh. Mukha pa lang, magkaiba. Mukha pa lang may malaking pagkakaiba na. Kuya Goods naman, hindi naman sa pag-ano. Napag-usapan lang naman. Bakit ba? Ano bang masama sa mukha ni BP Sara? Wala naman Ang tanong, ano bang masama sa mukha? So we hope that we will be able to access these documents before the hearing for us to prepare properly. Yung isa dito, syempre, we're looking forward to the testimony ni Madriaga. Yun na. Diba? Ngayon, asa ng init ng Madriaga? Ngayon, mainit sila kasi impeachment Sa Kamara lang. Diba? Ibababa nila binaba nila o ano man tawag nila doon. Kasi ayaw nila magpatalo diba? Yan ang utos sa kanila. Sige. Yung amo nga nila diba? Imbis na pagtanggol si BP Sara, sabi niya ayaw nga makialam kasi trabaho ng Congress yan. Unggoy! Wisit ka. Diba? Hindi tayo nagmumura. Ibig sabihin, tingnan mo kay Tatay Digong noon. Balik tanaw mo. May nag-interview no reporter, sabi ng reporter kay Tatay Digong. Meron na nagsusulong na impeachment para kay BP Lenny. Ano ang masasabi niyo? Hindi ko papayagan yan. Kasi nilukulok yan ng taong bayan. Hayaan nyo matapos ang kanyang termino. Hindi. Itong unggoy na ito, yung Pangulo ng Pilipinas, nung tinanong, anong sabi? Kailangan gawin nila yan, trabaho na yan, hindi tayo makikialam. Aray ko. Anak ka ng bugi. Siya, tigil na kami sa'yo kasi wala kaming matinong makukuha sa'yo. Puro kasinungalingan lang ang alam mo ipasok natin dito. Ano ba? Mamaya pala. May plano po pala pasukin yung bahay ni Ong Pulong dyan sa Davao. Kaya kailangan magmatsyag na. Ito, isang panggigipit na dahil alam nila na wala na silang makukuhang ipantatapat kay BP Sara para makaligtas sila sa pandodorobo nila. Gumagawa na sila ng paraan. Kung halimbawa may makuha nga doon sa bahay, ano gagawin? Kakasuhan nyo si Kong Pulong? Tandaan nyo, huwag nyong gigilin ng taong bayan. Pag ginigil nyo ng husto ang taong bayan, baka magulat kayo, sabi ni Aling Ledesma. Nanaginip si Aling Ledesma. Subukan nyo, para malaman nyo. Mamaya yan yung video. Si Kong Pulong mismo magsasabi. Di ba? Ano ba ang dapat nating malaman? Kasi ang hirit nito anong pangalan nito? Ni Redon, yung SALN daw ni BP Sara ay kailangan ilabas sa taong bayan. Bakit kailangan ilabas sa taong bayan? Wala pa nga kayong pag-hearing. Gumagawa pa lang kayo ng aid of legislation nyo. Nagkakala pa lang kayo ng mga ebidensya. Wala pa naman sa pag-hearing yan. Bakit kayo taing-tae na ipasok yung SALN ni BP Sara? Bakit nga kaya? Siguro talagang ipapahiya nila si BP Sara. Papayagan ba ng korte yung mga ganong estilo nila? Maling-mali ho. Hindi ho kayo basta-basta makakuha ng mga ganyang bagay o ilalabas mo sa taong bayan yung isang pribadong pagmamay-ari ng isang tao. Even though na siya ay isang mamayang Pilipino o isang politician o isang may mataas na katungkulan, ang tanong dito, pwede bang buksan ang bank account ng isang tao, sabihin natin ni BP Sara,
Isang sagot lang naman, hindi basta-basta pwedeng buksan o silipin ng Kongreso ang bank account na kahit sino man na walang legal na basihan. Tama. Meron ho tayong batas sa Pilipinas na tinatawag ay Bank Secrecy Law o RA 1405. Ano ba ang RA 1405? Bawal ito i-disclose ang bank deposit ng isang tao na walang pahintulot. Oo, pahintulot niya o pahintulot ko o pahintulot mo. Kung papakailaman yan, hindi pwede. Kailan lang ba pwede itong buksan? Kung meron na hong pag-hearing, wala pa namang hearing na nangyayari. Pwede ba itong buksan? Pwede ho, kung may pahintulot ang isang tao. Sa tingin nyo, papahintulutan pa ba yan ni BP Sara? No way. Bakit? Kasi itong si Bochog ay lumobo daw yung salin ni BP Sara. Mga onggoy pa lang. Natural. May negosyo ang asawa ni BP Sara. Kaya naman pa ito pwedeng buksan kapag may utos na ang korte. Wala namang inuutos ang korte. Nakanambugi naman. Para naman kanyong nanloloko. Kapi po tayo. Kung may kasong corruption, may investigasyon ng mga ahensya tulad ng Sandigan o Ombudsman, sa ilalim ng Anti-Laundering Law Act, pwedeng ma-access ang Anti-Money Laundering Council ang bank record kung may sapat na basihan at proseso. So wala namang sapat na basihan eh. So, puro aligasyon lang yung mga binabanat nila kay BP Sara. Oo. Ang Kongreso, House of Senate, pwedeng mag-imbestiga in aid of legislation. Oo. Yun lang. Pero hindi nyo pwede buksan ang salin ni BP Sara o bank account ni BP Sara. Pwede kayo magtanong, saan ang galing? Pwede rin naman hindi sumagot si BP Sara. Pwede nga hindi umatin si BP Sara eh. Oo. Hindi sila korte. Ang Kongreso, hindi sila korte. Kaya huwag kayong mangamba. Lahat ng ito sinusulong to ni Boy Papay o si Redon, wala yan. Puro ano lang yan. Hindi naman abogado, nag-aabo-abogaduhan lang yan. Huwag niyo paniwalaan yan. Ako. Alam naman ng katabi niyang abogado yan, bakit pa pinapayagang magsalita? Salin, unggunggong. Malabo niyong mabuksan ang salin ni BP Sara. Matagal nang usapin yan. Doon pa yan kay Tirerling. Buksan daw yung mga bank account. Mga unggoy. Tuloy natin ito para magkaalaman na. Ano yung mga pinagsasabi nito? May statement po kayo over the weekend following the petition filed. You said, I quote, she is actively trying to suppress the evidence. She, referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating po Pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng subpoena. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsubpoena po ng mga dokumento. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsubpoena ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan. Kung pero may sinabi po si VP Sara over nung last Saturday, sinabi niya na wala siyang kinalaman, di siya kinonsulta. So what made you say na she is actively trying to suppress the evidence when she was not consulted? Tingin ko magkakasama at alam na Pangalawang Pangulo ito po ang kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganun din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So para mahirap pong maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang Pangalawang Pangulo at ito pong mga
abogado ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mga aliado. Nakita nyo na. Eh siyempre, poprotektahan ng mga defense team yan, si BP Sara, para ka namang bago. No? Sabagay, hindi ka nga pala abogado. Abogado, no? No? Patuloy. Your firm, sinabi niyo po kanina na yun nga, walang legal standing, yung petition against doon po sa impeachment na ginagawa natin proceedings. How confident are you po na ibabasura ito ng Korte Suprema, yung petition po nila Torrio? Mataas, alam po ninyo, mataas po yung kumpiyansa po natin na ibabasura po ito ng Korte Suprema. Kasi una, Paano mo nasabi? Paano mo masabi? Baka tuloy-tuloy ng pagbigyan yung mga TRO nila. Tapos iiyak-iyak na naman kayo dahil hindi kayo kinampihan ng Korte Suprema. Ano kayo kakampihan? Nakikitaan na kayo na isang tao lang ang gusto yung sibakin. Gusto yung tanggalin. Bakit hindi nyo subukan muna tanungin ng taong bayan kung gusto ba nila na ma-impeach si BP Sara? Baka mapahiya kayo sa sagot ng taong bayan. Huwag nyo kaming lokohin na. Gumawa na kayo ng hakbang noong 19th Congress. Tapos ngayon, gagawa na naman kayo ng hakbang para masibak si BP Sara. Tigil-tigilan nyo na. Oo, wala nang naniniwala sa inyo. Galit ang taong bayan sa mga sinungaling na tao. Totoo, di ba? Totoo, galit ang taong bayan sa sinungaling na tao. Kaya wag na kayo magpanggap na gusto nyo ma-impeach si BP Sara dahil merong mga binabanggit na meron siyang graft and corruption, meron siyang ganto-ganiri, ganto-ganito. Hindi. Bakit ayaw nyo tignan yung yung amo nyo? Magkano ang salin ng amo nyo? Baka magulat kayo. Magkano yung confidential fund ng amo nyo? Baka magulat kayo. Diba? Yung balita pa sa mali-maleta, sa flood control issue. Ano ba yan? Bakit dito lang kayo nakataon sa mga Duterte? Huwag naman kayong ganyan. Nakakahiya kayo. Aramin natin kung ano mamaya yung usapin dito sa eto na maarangkada na. Meron nga silang pakalat na survey ngayon eh. Yung nagso-survey talagang iba yung pagka-survey. Gusto niyo makakita ng isang survey muna kung ano yung gusto ng taong bayan. Dito sa 2028, sino gusto nilang maging presidente? Totoo talaga ang lumalabas sa survey na ito. Hindi ito gawa-gawang survey lang. Pero wag na muna natin, kailangan natin malaman, ito nga yun. Kailangan natin malaman, itong usapin kay Kong Pulong. Tsaka kung pwede lang, merong advice yung ating mga kababayan na medyo matagal-tagal pa siguro yung magiging, alam mo yon, yung magiging implikasyon ng nangyayari dyan sa Middle East. Oo. Kailangan mag-impok muna kayo ng inyong mga dapat impokin. Kasi baka mamaya lumobo yung, alam niyo, yung bilihin. Baka magdoble, magtriple, problema. So alamin natin itong usapin dito sa bahay ni Kong Pulong. Ano ang plano ng mga durobo sa bahay ni Kong Pulong? Bakit nila gustong i-search warrant, pasukin pala? Kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isara ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, wag kang pumiyok ha. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 nata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alamang ko noon,
nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. Sa oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Pero pong usapin ngayon, sir, circulating no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Yan na pala yung sinasabi ni nung news anchor ng SMNI, si Kuya MJ ba yun? Oo, na nag-live siya na merong nabalitaan siya ayon sa malapit na source na merong ang balak pasukin muli ang KOJC at meron ng balak, eto nga, merong balak pasukin ang bahay ni Kong Pulong. Nako. Mukhang magpapalapad ng papel. Ano naman kaya ang plano nila? Para sa mga kapatid ni BP Sara. Naku, pag pinuno nyo ang taong bayan, ewan na lang sa inyo, sabi ni Aling Ledesma. Bisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct. So, kasabot na, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Yeah. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alamang ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. No? Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag iimbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan, kabalo ka, Bin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Tama naman. Wagi, walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kay tanawon. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, kulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Mo nay sakit. Pero alam mo, Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, mag-search siguro. So, bisita ko eh. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita,
sa among mga balay. Sugod sa judge nga nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, kailan ro na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Di mo bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista, na og di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkugwapo, pero mas pangit gyud sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan. Kawatan pa gyud. Tama. Sus Mariusep. No, kanang wag yun. Mao gyud na ilaha. Palaban day nag mga ero. Ana mga dato. Ug di kaya tagay kwarta. Na diretso bisitahi. No, ana man na. Kung kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yun lang po. And next question please. Sir, another question po. Ano po yung masasabi Matibay ka. Yan ang sabi ni Kong Pulong. Alam niyo yung ginagawa dito sa mga Duterte? Dahil siguro planado talaga nila lahat ng mga bagay-bagay dahil alam nila, iinisin nila, gagawa nila ng kwento. Eh kung halimbawa merong makita na plinanta doon sa sinasabi na bibisitahin ng bahay, eh siyempre ang susunod niya, naarestuhin na si Kong Pulong. Kaya dapat hindi pwede yun. Diba? Ano ang plano nila dito sa mga Duterte? Unang-una kay BP Sara, ginagawa nila ng kwento. Pangalawa, pwedeng tumakbo pagka halimbawa na-impeach ni BP Sara, halimbawa na pagtulungan. Sabihin na natin, kumari na lang, pagtulungan. Ito, meron ding lakas at saka si Baste. Kung ito inuuna na nila na bigyan ng search warrant o meron man na planta yung pagbisita sa sinasabing bahay, susunod na naman nila si Baste, hindi pwede na yan. Nako. Kawawa ang Pilipinas. Kailangan Duterte talaga ang umupo at mabalik ang kamay na bakal. Oo. Yan ang nararapat. Kailangan talaga. Ipasok na natin. Kailangan ba talaga na ilabas ang SALN ni BP Sara? Ito yung mga usapin na dapat yung malaman. Kasi hindi naman tayo nagbibiro Records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings. Ngunit hanggang saan ang limitasyon ng Kongreso sa paghingi ng mga sensitibong dokumento? Alamin natin sa report Yan ang ni Angel sinasabi ko. Pastor. Inihayag sa tinawag na mini-trial ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Chairperson Jervil Luistro na may power of compulsory process ang komite. Ayon sa kanila, maaari nilang hingin at ilabas ang bank records, statement of assets, liabilities, and net worth o SALN at iba pang dokumento na may kaugnayan sa assets ni Vice President Sara Duterte.
Sa podcast ng Talakayan ng Taong Bayan, nilinaw ni Marvy Valeros, manager ng isang Universal at Commercial Savings Bank, na hindi pa maaaring buksan ang accounts ng Vice Presidente. Kabilang dito ang accounts ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ayon sa kanya, nasa deliberation stage pa lamang ang impeachment process at wala pa anyang formal na impeachment trial. At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo din sa proper impeachment trial. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. Dahil dito, sinabi niyang wala pang sapat na legal na basihan para ilabas ang bank records ng sinumang individual na iniuugnay sa kaso. So palpal na ito si Papay, si Kokey, ang daming code name So palpal na kayo. Hindi na kayo makakaabante ngayon. Ngayon, yung sinasabi nyo na inimpeach nyo dyan, kung wala kayong mailabas, nasalin ni Bibi Sara, edi yung impeachment nyo, ibasura nyo na lang dyan sa Kongreso. Kung gusto nyo man ituloy, dahil sinasabi nyo, meron kayong mga ebidensya, kahit wala na kayong ilabas dahil sa salin, hindi kayo bibigyan ng bangko, mga unggoy kayo. Diba? Ipipilit pa nila yan. Kukuha pa sila ng iba-iba yung mga ebidensya, kagaya ni Madriaga, kung ano-ano pa. Sa COA, wala na sila mapipitpit sa COA. Sinabi na ng COA, walang misuse, tama ang paggamit ng mga confidential fund. Ano pa? Ipasa nyo na sa Senado. Ipasa nyo na sa Senado para matigil na kayo. Hindi nyo na paabutin pa ng pangatlo, pang-apat. Kasi sa April 14, meron silang hearing. Mini-trial daw ko, no? Kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung bell. At syempre nga pala, baka bago ko makalimutan, may nagpapa-shoutout. Si Eds TMS. Kuya Gus, pa-shoutout naman, watching always from Qatar. Yun. Edsel Bakir. Sian Gonowon. Shoutout sa iyo At sabi ko nga, dito tayo magsisimula. Sa end ng video natin. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, baka abangan mo, ikaw naman susunod na si shoutout natin. Hanggang sa muli, Tsaka comment kayo. Comment lang kayo kung saan lugar kayo. Hanggang sa muli, bye-bye!